Check, check, check. Someone, check. Check. Amen. Magandang gabi. Amen. Sa ating unang revival. Bago tayo umawit sa ating Panginoon, tayo'y tumayong lahat at minsan papurihin at sambay natin ang ating Panginoon, O God. Panginoong Jesus, Ikaw ang mayangat ngayong gabi, Ikaw ang bumilos at manguna, Panginoon, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto, Panginoon, O God. Sa iyong salita, Panginoon, O God, kami magbunga, Panginoon, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo at welcome po sa The Door Christian Fellowship. Sino po ang dala magpuri sa ating Panginoon? Amen. Awitin natin, Revival in Mass Song. Revival in my soul, in my soul. Revival in my soul. I've got the hunger and desire for the Holy Ghost and fire. Gather in my soul, gather in my soul. Once again, revival. Revival in my soul, my soul. Revival in my soul. I've got the hunger and desire for the Holy Ghost and fire. Gather in my soul, gather in my soul. We have a vision. We have a vision for this nation. We share a dream for this land. We join with angels in celebration. By faith we speak revival to this land. Where every knee shall bow and worship you. That you are Lord. Give us an open heaven, anoint our praise day, and move your sovereign hand across this day. We have a vision, we have a vision for this nation. We share a dream for this land. We go with angels in celebration. By faith we speak revival in this land. Where every knee shall bow and worship you. Where every tongue confess that you are Lord. Tayo magstay lahat. Give us an open heaven, I know the praise day, and move your sovereign hand across this. Where every knee, awitin po natin. Where every shall bow and worship you. Where every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven, I know the praise day, and move your sovereign hand across this day. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Revive us, Lord. By your power and your grace. Revive us. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Holy Spirit, fill this place. Oh, it's not that give God the glory. Give God
victory. Satan, the blood. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. So let's give God. So let's give God. So let's give God all of the praise. Once again, Satan, the blood. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. So let's give God. So let's give God. So let's give God all of the praise. Minsan papurin at sambay natin ang ating Panginoon. Oh Panginoon, napakabuti mo. Lorobobo Shandarababa. Jesus, Jesus. Ngayong gabi, awitin natin sa ating Panginoon. Amen. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing the goodness of God. In all my life, in all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so, so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. Awitin natin, I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. We did not turn all my life. In all my life you have been faithful. Yes, Jesus. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, we did not there all my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And we did not tell your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running
is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. With nothing on my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God for the last time. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness. Oh God, isang malakas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. O Panginoon, tunay na ikaw ay karapat-dapat, O Diyos. O karapat-dapat ka, O man, na tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, labarashikurabasanda, suksukurabashiyam. We love you, Lord. We love you because you first loved us. Tunay na ikaw ang Diyos, tapat, magpakailan, kailan paman. You are the merciful, the gracious, the loving and compassionate God, Panginoon Labarasanda. Hallelujah, hallelujah. Tunay na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay napakabuti, amen. Tapat, ha? Hindi niya tayo binibigo, hindi na tayo kinakalimutan, amen. Bagamat tayo nakakalimot, bagamat kinakalimutan natin siya, siya ay Diyos na napakabuti, amen. God is good all the time. Amen. Palakpakan natin siyang muli. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Kapiling natin siya ngayong gabi. Kaya tatawagan natin siya sa panalangin. Bubuksan natin ng revival na ito. Hallelujah, sa pananalangin. We will pray. Hallelujah, we will lift up all hallelujah, our needs. God is listening. Amen. Hallelujah, panalangin din natin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran dito na nilamang, hallelujah, salvation of their loved ones. Amen. Hallelujah, pray for every member of our families that are not saved. Hallelujah, banggitin nyo ang kanilang mga pangalan. Kailangan maligtas para sila'y maligtas, mabago. Hallelujah, at makasama nating naglilingkod sa Kanya rito. Pray for the backsliders. Amen. Hallelujah, si Christian Bianco, Elvin Magpantay, Joseph Santos, Lisa Santos, Yuri Margalio. Hallelujah, those in jail also. Amen. Hallelujah, pray that God will visit them there. Hallelujah, and set them free. Si Brian San Agustin, Lady Alarcon, Aladin Solang, and also their families. Panalangin din natin. Amen. Hallelujah, may those that are sick in bodies. Hallelujah, Chris Daniel Santos from high blood pressure and diabetes. Amen. Hallelujah. Veronica Mallorca, complication in the heart. Amen. That God would touch him, heal him, and save him. Also, Brother Antona at Senny Layugan Sr., Alison Masachura, Brother June Pedronia, Brother Jefferson Pascual. Hallelujah. Pray for Edwin de Guzman. Hallelujah. That God would set him free and heal him. Ganun din pa si Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, Selfredo Alcantara. Hallelujah. Also those that have cancer. Amen. And tumor. Pray for hallelujah, Teresa. Amen. Obless, hallelujah, Kainta. Amen. Hallelujah. Pray also for sa Rose Cruz, those with cancer, Nida Paras, Celia Malaluan, Sister Michelle Olson, hallelujah, Pastor Olson's wife, Teresa Laruga, Arnel Cansana, Adela Digman, amen, iligtas at pagalingin din sila. Also those with stroke, Sister Annie Macandog, Leilin Gleo, Irina, Nardo Bautista, Hener Escobido, Merly Dalipe, Santi Riondanga, Leo Quintana, Danilo Paner. Hallelujah. God would save him and heal him. Also pastors and pastors' wife that are sick in bodies, Pastor Frank and Bina Benaventura, amen, Pastor Tony Tino, Pastor Sandy Malinaw, Pastor Ernie Guda, ganun din, amen, hallelujah, Pastor Erning Villasis,
April Garcia, Ricky Cordero, Pastor Tom Payne, that God would raise him up back to the ministry, hallelujah, in the name of Jesus. Also, Olivia Santos of Poston, needing of a kidney transplant, amen. Lois Umali, amen, every day, hallelujah, dialysis, they need a miracle. Hallelujah, ganun din of course, ang mga businesses at mga amen, hallelujah, dito na mga kapatiran, that God would give them, hallelujah, victory and cause it to prosper for Jesus' glory. Who in this place you have a prayer request, hallelujah, in your heart, amen, a need, praise God, amen, lift it up before God, continue to pray, amen, hallelujah, for every church represented here, hallelujah, amen, Pastor Daniela, Sister Rosel, in Cainta, Pastor, hallelujah, Ace and Grace de la Cruz, in Angono, the transition there, hallelujah, panalangin natin si Pastor Mark at Jelligo, amen, hallelujah, amen, that God would link their hearts together, Pastor JM at May Mirasol, in Banangonan, amen, nasira ang kanilang tricycle, panalangin natin at tulungan ng Panginoon, kaya hindi sila, hallelujah, wala sila rito ngayong gabi. Of course, panalangin din natin ang Medan City Indonesia Church, while Pastor John and Janice Ramos, amen, are here and their families, amen, hallelujah, that God would bless them and multiply. And of course, every fellowship church here in the Philippines, sa bawat bayan at lungsod, mula Hulo hanggang Apari, hallelujah, God would give us revival, hallelujah, sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan De Cepeda, panalangin natin ang Mandaluyong Church. Ganun din bawat district leader dito sa Pilipinas, hallelujah, tulungan, amen, hallelujah, bigyan tayo ng revival, amen, hallelujah, ganun din, of course, ang ating mother church sa Chandler, Arizona, USA, si Pastor Campbell at Sister Connie, pagalingin at palakasin ng Panginoon, bawat fellowship church, leader natin sa mga bansa, sa pangunguna ni Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona, USA. Panalangin din natin ang mga missionary natin sa mga bansang ito, Thailand, amen, Laos, Cambodia, UAE, hallelujah, of course, Indonesia, Taiwan, amen, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Myanmar, India, amen, and China, bilyong-bilyong kaluluwang naroroon. Panalangin natin na mahipo, ganun din of course. Panalangin natin ng Israel, ang Ukraine, amen, matigil na ang gyera, amen, so our missionaries can go back there and preach the gospel, amen. Of course, pray for our nation, Philippines, hallelujah, that God would save every citizen, amen, bawat mamamayan, pinakabata hanggang kay Presidente Bongbong Marcos, amen, Sara Duterte, that God would save our government officials, tulungan sila sa hallelujah, sa paggawa ng kanilang mga katungkulan, amen, lalo na ang butihin nating mayor dito sa Pasig, si Mayor Vico Soto, hallelujah, amen. Tayo mananalangin ng sabay-sabay sa pagbubukas, buksan tayo ni Pastor Ace, De La Cruz, Angono, amen. Tumawag tayo na may pasasalamat, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Jireh. Salamat, Panginoon, at kami, pinagpala mo, kaya ngayong gabi pinananampalataya namin ang iyong pangalan. Tinatawagan ka namin, Panginoon, na iligtas ang aming mga pamilya. Bawat membro ng aming mga pamilya na diligtas, representado rito sa pangalan ni Jesus na ang kinamina. Ang kaligtasan, kalayaan at pagbabago sa kanilang mga buhay, sa mga backsliders. God, give them a chance, God, to return to you, O Lord. God, ang mga nakakulong, palayain mo unang-una espiritual. Hallelujah, baguhin mo, Panginoon, pagalingin mo mga karamdaman ng aming mga binanggit. Sinasawayin namin ng cancer, sinasawayin namin ng diabetes, sinasawayin namin ng sakit sa kidney, high blood pressure, stroke, sa pangalan ni Jesus namin dakilang manggaga. Hinga mo kami sa revival na ito, Panginoon. God, pour out your spirit more powerful and greater than before. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord God, Panginoon Diyos, lumalapit kami sa iyong dakilang trono at biyaya sa gabi na ito, Panginoon. We call upon your name, Lord God. Pakinggan mo ang aming bawat iyak at panalangin sa gabi na ito, Panginoon, that you anoint the pastor that you'll be using tonight, Panginoon. Gamitin mo si Pastor Ramos ngayong gabi, Panginoon. We pray, Lord God, that you pour out the fresh anointing be upon him, double anointing, Panginoon Diyos. Ibaba mo sa lugar na ito ngayong gabi ang apoy ng revival, Panginoon Diyos. Maghari ka sa puso at buhay ng bawat isa. And at this moment, Lord God, we command any demonic spirit that is attacking this place to flee right now. In the name of Jesus, Lord God, break every chains, break every wall tonight, Lord God, and crush any demonic spirit that will attack this service, Lord.
Bring revival, bring deliverance, Panginoon Diyos. Bring salvation, Lord God Jesus Christ. Inaangkin na namin, Panginoon, ngayon pa lamang katagumpayan, kalayaan, Panginoon Diyos, at kalakasan ay amin na natanggap sa dakilang pangalan ni Jesus na tagapagligtas na tiga Nazareth. That's why we pray tonight, Lord God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa The Door Church dito sa Pasig. Hallelujah. Welcome. Amen. Hallelujah. Amen. In revival with Pastor in my missionary John Ramos. Go ahead and greet everyone. Amen. Introduce yourself to someone this evening. Hallelujah. As we sing this song, celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Praise God. I feel revival in this place. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pwede na kayong maupo kung makakaupo kayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Gusto ko lang tumayo at lumundag. Hallelujah. Sa kagalakan, tagumpay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Muli, welcome, hallelujah, to the church, the Door Christian Fellowship dito sa Pasig. Amen. Manila, Philippines. Amen. Kaya ako sinasabi yan at medyo nag-i-English ako. Hallelujah. Meron po tayong mga bisita galing ng Medan, Indonesia. Right there. Welcome na si Brother Hugo. Amen. Hallelujah. Brother Roy. Amen. Hallelujah. Pero welcome na rin natin ang mga taga-Kulasi. Amen. Sister Janice. Amen. Sister Hannah. And Brother Wesley. Praise God. Amen. Hallelujah. Salamat. Amen. Sa Panginoon sa kanilang pagbisita. Amen, sa atin at narito, amen, hallelujah, nasa revival tayo. Praise God, amen. Nadarama ko ang Espiritu Santo, tutulungan tayo ng Panginoon, amen, hallelujah. Praise God, amen. At amen, ang ating announcement po sa gabing ito ay revival, 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 amen, hallelujah. Praise God, amen. Ngayong gabi simula, amen, at of course, bukas break tayo kasi meron pong pastors meeting at men's discipleship sa Mandaluyong. So, yung mga, amen, makinig kayo sa, amen, sa, mga lalaki, doon tayo sa Mandaluyong for men's discipleship. Yung mga babae, dito para sa women's fellowship. Hallelujah. Magkakilakilan lang kayo. Pagkatapos, pwede na rin magchismisan. Hallelujah. Yung mga totoo lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. At ganun din, I believe, kung pwede kayong maghanda ng mga pagkain para sa fellowship, pagkatapos ng men's discipleship ng mga kalalakihan, pupunta kami rito para makikain sa inyo. Amen. Hallelujah. Okay? Hallelujah. So yun nga, please, ladies, arrange that with Sister Alicia. Hallelujah. At kung kailangan nyo ng pondo, amen. Hallelujah. Kausapin nyo si Pastor Daniel. Amen. Hallelujah. No, joke lang. Praise God. Hallelujah. Amen. Kausapin nyo si Sister Alicia. Amen. Hallelujah. Kakapkapan ang bulsakot pitaka niyan. Amen. Ibibigay sa inyo. Praise God. Okay, so again, tomorrow, hallelujah, 6:30 p.m. sa Men's Discipleship sa Mandaluyong. Hallelujah. Women's Fellowship dito sa church. Okay, hallelujah. So, amen. Dito, fellowship, amen, ng mga taga-Indonesia. Hallelujah. At ganun din, amen, kung makakapunta mga taga-Kainta, amen, you're welcome. Pwede kayong pick upin uli, walang problema. Susunduin kayo, no problem. Hallelujah. Amen. And then, of course, Saturday, amen, the same time, we open the door at 6 p.m. for prayer. Hallelujah. Magkita-kita tayo, magsisimula ang revival sa pananalangin. Amen. Hallelujah. Agahan nyo, manalangin kayo. Pagkatapos, 7 p.m. ang ating revival muli with Pastor John Ramos. Hallelujah. Missionary from Medan, Indonesia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then, of course, also Sunday. Amen. Anyway, mag-imbita po kayo ng mga
kaluluwa. Amen. Meron pa po tayong flyers sa likod. Hallelujah. Revival flyers. Amen. Mag-imbita kayo. Katulad ng ginawa ko. Praise God. Hallelujah. Amen. Mag-imbita kayo. Kumuha kayo ng flyers at sabihin nyo, ganun din ang mga kapatiran na hindi nyo nakita rito. Sabihin nyo, hallelujah, pumunta sila sa Saturday and be blessed. Hallelujah. Amen. Nakagandahan sa revival. It's not like regular service. Amen. There's a ministry that na hindi natin nararanasan sa regular na mga service. Okay? And then Sunday, amen, we open the door at 8 a.m. for prayer. Hallelujah. And preparation. Then 9 a.m. Hallelujah. Our Sunday school. Praise God. Amen. Hallelujah. Sunday school, 9 a.m. And then 10 a.m. our morning worship, revival. Amen. Hallelujah. Again with Pastor Jan Ramos. And then in the evening, we open the door at 5:30 p.m. for prayer. And then 6:30 p.m. Hallelujah. Revival. Amen. With Pastor Jan Ramos. Hallelujah. Amen. So be faithful. Magtapat kayo. Hallelujah. Para dyan, lalago kayo. Sino rito gusto nyo lumago sa pananampalataya? Amen. Hallelujah. Lalo sa iglesyang ito, ang series natin sa sermon, Time to Grow. Di po ba? Panahon na para lumago. Amen. Hallelujah. Ito ang magandang pagpapalago. Hallelujah. Sa inyong pananampalataya, sa inyong pag-ibig kay Jesucristo. Hallelujah. Ang revival na ito. Hallelujah. Mamiss nyo ang isang revival, mamimiss nyo. Hallelujah. Kung ano ang sasabihin sa inyo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. I believe, amen, God will move. Amen, binanggit niya sa akin, nag-revival sa Baclaran. Hallelujah. Signs, wonders, and miracles. Amen. Hallelujah. Himala, tanda, at kababalaghan. Sino rito gusto mo maranasan yon? Hallelujah. So magitapat ka. Hallelujah. Kada revival nandito ka Sabado, Linggo. Hallelujah. Para sa congregation dito sa Sunday. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. Yun na lang po ang ating mga announcement. Okay, hallelujah. So revival, revival, revival. Amen. Praise God. Dumako po tayo sa pagkakaloob. Amen. Ngayon po ay midweek. Ito po ang midweek service namin dito. Regular midweek service namin. Worship. Hallelujah. Kaya kumukuha kami ng kaloob. Kukunin natin ng tithes, offering, at pledges ngayong gabi. Praise the Lord. Open your Bible with me to the book of Luke 19, starting in verse 28. Hallelujah. Lucas, kabanatang 11, talatang 28. Amen. Ang title po nito sa Bible ko ay The Triumphal Entry. Hallelujah. Ang matagumpay na pagpasok niya sa Jerusalem. Amen. Tandaan nyo, hallelujah. Ang senaryo rito, lagi siyang inuusik ang Panginoong Yesus sa pagpapasok pupunta ng Jerusalem. Mga Saduceo, Pariseo, hallelujah, matatanda, nandoon, kinakalaban siya. Amen, in Jerusalem. But, amen, this time, hallelujah, before he went to the cross, he went to Jerusalem, pumasok siya sa Jerusalem. At ito ang istorya. Of course, kasi celebrate lang na nito, hallelujah, ito ang, hallelujah, araw ng palaspas. Yeah, amen, hallelujah, ito yun, okay? So let's go there. Luke 19, verse 28. If you're there, say amen. Sabi nito, at nang masabi niya ngayon, ay nagpatuloy siya sa unahan. Amen, hallelujah, sa Jerusalem. If you can put English on the English there, I'm reading it in Tagalog. Hallelujah, okay? At nangyari na nang siya ay malapit na sa Bethpahem at Betanya, sa bundok na tinatawag na Olibo, ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na sinasabi, magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon. Sa pagpasok niyo noon ay masusumpungan nyo ang isang nakatali na batang asno. Amen. Donkey. Hallelujah. Na hindi pa nasasakyan ng sino mang tao. Kalagin ninyo siya at dalhin nyo siya rito. At kung may sino mang tumanong sa inyo, magtanong sa inyo, bakit nyo kinakalagan yan? O ang asno. Ganito ang inyong sasabihin. Kinakailangan siya ng Panginoon. Sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon. Hallelujah. At nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan nang ayon sa sinabi niya sa kanila at ng kanilang kinakalagan nila ang batang asno ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyon. Nakita na sila ng may-ari, nagnanakaw. Bakit kinakalagan nyo ang batang asno? At sinabi nila, kinakailangan siya ng Panginoon. Sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon.
At dinala nila siya kay Jesus at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. At samantalang siya'y lumalakad at nilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan at nang nalalapit na siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang mga tuwa at magagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang nakakita na sinasabi, mapalad ang hari ng pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. Hallelujah. At ilan sa mga Pariseyo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. 40 at sumagot siya at nagsabi, nasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Hallelujah. Sino rito naniniwala kailangan purihin natin ng Panginoon? Sabi rito sa huling verse, pag hindi tayo nagpuri sa Panginoon, hindi tayo sumamba, yung mga bato, patay, walang buhay, sila ang magpupuri sa Panginoon. Amen. Ba't kaya tayo nilalang ng Diyos? Para magbigay, papuri at kaluwalhatian at kaluguran sa Kanya. Yan ang layunin ng buhay mo kung hindi mo pa natatagpuan. Na ang buhay mo, magbigay kaluguran, kapurihan, kaluwalhatian sa Panginoon. Praise, honor, and glory to God. Amen. That's the purpose of your life. Yan ang layunin ng buhay mo. Amen. At dito makikita natin, hallelujah, amen, para maluwalhati, so God be glorified and be honored and worshiped. Amen. There's a need. May pangangailangan. Binasa natin, kinakailangan ng Panginoon. The Lord has need of Him. Of it. Yung asno, the donkey. Di ba? Amen. Hallelujah. Amen. Nakita ko, narinig ko ang mensaheng ito kay Pastor Rick Martinez sa Malaysia. Amen. Hallelujah. You know, in a way, the Lord doesn't need anything. Di ba? Ang Diyos talaga, walang pangailangan. Sabi niya, pag nagutom ako, hindi ko na papaalam sa iyo. Pag ako kailangan ko ng handog, hindi ko na hihingin ka na ng toro. Hindi na. Kasi, hallelujah, I don't need anything. Actually, everything is mine. Sa akin lahat yan. Amen. Ginto, pilak. Amen. Sa buong mundong ito, hallelujah, mga kakawan, mga hayop, sa burol at sa parang, akin lahat yan. Amen. Bakit sabi rito, the Lord has need of it. Bakit sinabi ng Panginoon may pangangailangan? Hallelujah. Amen. Kasi nga, amen. Hallelujah. Dito, para ang kaharian ng Diyos mag-advance dito sa mundo. That the kingdom of God would advance in the earth, in the world. Sa mundong ito. At ano nga yung, bakit kailangan para, amen, hallelujah, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang layunin ng kanyang mga nilalang ay matupad, magbigay, papuri at kaluwalhatian sa Diyos. Ito nakita natin. We see it here. Hallelujah. The Lord has need of it. Amen. Hallelujah. And when, nang dumating na yung asno, sinakyan niya, papunta pa lang siya, pinupurit, sinasamba na siya. You know what? Amen. Hallelujah. Yung donkey na yon, kinailangan ng Diyos, amen, para sakyan. At doon, hallelujah, nataas siya, amen, hallelujah, at ang offering na yon, amen, yung pangangailangan na yon ay pinayagan ng may-ari, the Lord has need of it. Ang Diyos, ang Panginoon ay kinakailangan yan, naluwalhati ang Diyos. Nagsisigaw ang mga tao, hallelujah, nilatag ang mga, hallelujah, kanilang mga balabal, and then yung nga palaspas, kumuha na ng mga, hallelujah, mga sanga ng kahoy, ng punong kahoy, amen, hallelujah, ng mga palm branches. Doon natin nakuha yun. Kung kayo mga, sino rito dating Katoliko? Amen, doon natin nakuha yun. Pero hindi natin pinababasbasan po susunugin pagkatapos. Tapos na po yun. Hallelujah. Nagbigay ang handog na ito, hallelujah, nagbigay. Our offerings give glory to God. Amen. Sino rito ngayong gabi gusto mong luwalhatiin ang Diyos? Hallelujah. Amen. Sabi ro, dahil sa kaloob na asno, amen, natagpong pangangailangan ng Panginoon. Di ba? Quote unquote. Amen.
naluwalhati ang Diyos. Everyone, because of that. Praise the Lord Jesus because, hallelujah, the needs were met. Niluwalhati ng lahat. Mga kapatid, lahat. Ang Panginoong Jesus, dahil ang pangangailangan, ang sanhi, ay natagpo. Alam nyo, may pangangailangan tayo sa revival na ito. Amen. This is not just revival. Hallelujah. Imported to. Amen. Imported. Hallelujah. Amen. Imported. May mga imported tayo ron. You know, yung dalawang yon, fruit of their labors and fruit of our investment. Bunga yan ang ating investment. Di ba? Pumunta na kami ni Pastor Daniel doon. Laki na nagastos ni Pastor Daniel doon, akala mo. Kaya hindi mo na pinakita sa atin, dinala. Sabi, madala ko disciple. Sabi ko, oh, praise God, dadalhin. Nakikita. Pagpasok nila, pinakita ko yung banner na may litrato ng isang actor, na isang artista. Ng horror movie, di ba? I go, look. Di ba? Amen. Bakit nakikita natin na invest? Dito rin sa revival na ito, hallelujah, na-invest tayo ron. Ngayon tayo naman ang pagpapalain sa ministeryo, hallelujah, ni Pastor John Ramos. It's true. Pero hallelujah, amen, ito ay may pangangailangan. Hallelujah, imported. Amen, hallelujah. Alam nyo, amen, dito sa, nung nagsasalita si Pastor Rick Martinez, revelation came to me na bakit ko ginagawa ito. Amen, para maluwalhati ang Diyos. At alam nyo, hindi lang yon. Biro nyo yung asno na yon, sumikat. Biro nyo yung donkey, sinakyan, sumikat. Amen. Hallelujah. Di ba, kung ikaw gagamitin ng Panginoon Diyos na gano'n, amen, hallelujah, okay na rin maging donkey. Di ba? Di ba? Nagbigay ka luwalhati, pinagpala. Amen, hallelujah. Yung may-ari, naku, asno ko yan. Donkey ko yan, no? Sinakyan ng tagapagligtas. Hallelujah. Anak ng Diyos. Hallelujah. Na lumikha ng langit at lupa at lahat ng naroroon. Alam nyo, amen, hallelujah. Sasabihin ko na sa inyo, narinig ng kongregasyon nito. When I take the offerings, my point, most of the time, hallelujah, is for people to obey. Diba? Ang punto ko, pag ako kumukuha ng mga offering, amen, hallelujah, karaniwan, dahil gusto ko ang mga anak ng Diyos sumunod. Ang mga anak ng Diyos sumunod sa pautos ng Diyos na magbigay ang kanilang ikapu at offering. At ano ang susunod? And be blessed. My point, most of the time, when I take the offering, is for people to obey God and be blessed. At mapagpala. Amen. Pero rito, isa pang layunin na pinakamaimportante na ang Diyos ay maluwalhati sa ating pagkakaloob. Amen. Magkaloob tayo at ang Diyos sa ating buhay maluluwalhati. Maluluwalhati. At tayo rin, amen, pagpapalain tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ngayong gabi, sa mga kongregasyon na ito, hallelujah, tithes, offering, and pledges. Hallelujah. Kapag sa ibang kongregasyon kayo, isave niyo yung ikapu nyo para dyan. Amen. Hallelujah. Offering, tatanggapin namin. Hallelujah. Para sa revival na ito. Amen. Hallelujah. At ang Diyos, hallelujah, pagpapalain ka. Amen. Ibabalik. Kayo na umulit. Ibabalik. 6. Hallelujah. So magbigay tayo sa Panginoon habang lumalapit ang usher. Hallelujah. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong mga katotohanan, sa iyong mga pangako, tunay at mangyayari sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayong yumukot manalangin, O God, Panginoon, dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba. Ngayong gabi, Panginoon, tinataas ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob sa gabing ito, God, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung iyong mga anak na magbibigay ng kanilang offering, Panginoon. Tithes man ito, Panginoon. O love offering, O God, Panginoon. Maging sa pangailangan, Panginoon, ang revival na ito, Panginoon. Pagpalain, O God, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin ko ang aming Jehovah Jireh, O God, Panginoon. Lahat ng pangailangan ay yung tutugon ni Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangsamot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God bless you po sa inyong pagkakaloob. Awitin natin, we bring.
We bring the sacrifice of praise. Into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. Into the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. As we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. As we offer up to you the sacrifices of joy. Praise the Lord. Salamat po sa inyo mga kaloob. Amen. Hallelujah. We believe His promises are true. He will give it back to you. The prayer in this congregation when you give, that God will return it to you 1,000 folds, 1,000 times. Amen. Hallelujah. So, praise God. Yan ang aming paniniwala. Amen. Bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos, amen, sa revival na ito, meron po tayong special number. Amen. Hallelujah. From Pasig Church. Welcome natin sila. Amen. Hallelujah. Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po kami mag-umpisang umawit, nais ko lamang pong magpatotoo sa inyong harapan kung paano po ako binago ng Panginoon. Nung hindi pa po ako ligtas, marami pong mga ginagawang labag sa Panginoon, yung pag-iinom, pagsusugal, tapos lagi kaming nag-aaway mag-asawa. Dumating sa point na yung anak ko laging na-ospital, yung panganay. Hanggang sa naramdaman ko na tinawag na kami ng Panginoon, unang-una yung asawa ko. Hanggang sa yun nga, narinig ko yung salita ng Diyos na magkakaroon ng rapture. Doon na ako nag-step up na maglingkod sa Panginoon. Sa tagal na po naming naglilingkod dito, nagdesisyon na rin po ako na ipagamit yung aking buhay, aming buhay mag-asawa sa Panginoon dahil para sa akin, it's now or never po ang paglilingkod sa Panginoon. Ayoko pong ma-miss yung chance na ako'y naglilingkod sa Panginoon sapagkat kung paano niya tayo niligtas sa krus ng Kalbaryo ay aking pong ipinapasalamat sa Kanya. Kaya po ako naglilingkod at nagpapatuloy. Yun lamang po at sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Who else would rocks cry out?
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tunay na ang Diyos ay karapat dapat purihin at itaas. Hallelujah. Amen. Praise God. Sino rito handa na sa salita ng Diyos? Amen. Ready for the Word of God. Amen. Hallelujah. I pray na paulanan tayo. Hallelujah. Ng mana na nagmumula sa langit. Amen. Tinapay ng buhay. Amen. Salita ng buhay na walang hanggan. The word of eternal life. Amen. Hallelujah. Yan ang inabang. Ang Panginoong Yesus kasama natin. Amen. Ngayong gabi, mapupuspos tayo niyan. Amen. Handa natin ang ating puso at isipan. Salamat. Amen. Sa ating hallelujah, pastor, misyonero. Hallelujah. Galing na Medan, Indonesia. Hallelujah. Amen. Nag-usap kami ron. Sabi, amen, magdadalo siya sa Pilipinas. Hallelujah. Kasi ano nila ay conference. Sabi ko, hallelujah, sige, punta ka sa amin, daan ka sa amin, hallelujah, para mangaral. Amen, pinaunlakan niya, at nandito siya, amen, hallelujah. Very, very fruitful, hallelujah, man of God, powerfully used, amen. Narinig ko siya mangaral, amen, hallelujah. Mula nung dumating ako rito sa Pilipinas, I was so impressed sa kanyang mga pangangaral, amen, the anointing of God sa kanyang buhay, and then narinig ko, hallelujah, ang kanyang mga bunga, amen, the fruit, hallelujah, of his ministry. Amen. God is really using him, amen, and raising him up. Hallelujah. Lalo na ngayon, amen, binibigyan siya ng tagumpay doon sa Medan, Indonesia. Praise God. Nagdala ng bunga rito. Pagkatapos, hallelujah, nagpatotoo siya ng, hallelujah, na ang fellowship natin doon ay legal na. Amen. Pwede tayo magpadala ng misyonero, mapapasa ilalim. Amen. Doon pagkatapos, hallelujah, magtayo ng church doon. Amen. Hallelujah. Ginamit siya ng Panginoon para magbukas ng pinto para sa ating fellowship doon sa Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. At ngayong gabi, welcome natin ang ating, hallelujah, hallelujah, kaibigan, kamanggagawa, amen, hallelujah, sister church, amen, international, hallelujah, pastor, missionary, Pastor John Ramos, amen. Thank you so much, Pastor Mel and Sister Alicia, for the invitation and trust na makapangaral, amen, dito sa church sa Pasig. And also I want to say thank you, amen, Pasig Church, for your investment by sending your pastor na makapagministeryo sa amin doon sa Medan, Indonesia. Amen. The month of December 2024. And we were blessed by God by their ministry. Also, kasama ng inyong pastor, si Pastor Daniel. Amen. Very timely revival. You know, yung feeling na nag-iisa ka sa isang Muslim na bansa. Amen. That time, wala pa si Pastor Harry Duven from Zwolle, Netherlands. Nag-iisa kami that time sa Medan, Indonesia. And it's a great encouragement for us by sending us your pastor, amen, to minister to us the Word of God. And we were being blessed, amen, by the preachings, amen, and your pastor is a blessing. Daluyan yan ng pagpapala. Amen? Kaya, bago ako tumayo dito para gamitin ng Diyos na maging pagpapala, amen, sa iglesyang ito, amen, una na kaming pinagpala ng Diyos sa pamagitan ng inyong pastor. Daluyan yan eh. Amen. Hallelujah. So, thank you so much, Pastor Mel, amen, for the invitation. Amen. If you have your Bible this evening, I want you to turn your Bible, the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11 to 13. Isang katotohanan ang na-realize ko sa ating buhay Kristiyano, that there are times God send storms of life, but those storms are not meant to destroy us, but to clear our paths. May mga pagsubok, may mga bagyo na inaalaw ng Diyos na dumaan at dumating sa iyong buhay, hindi para sirain ka, kundi para linisin ang iyong daanan. Can you say amen?
God knows everything. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano yung nakakabuti sa atin. Kaya sa mga panahon ng pagsubok ay huwag sumuko. Huwag magreklamo. Bantayan natin ang mga salita na minumutawi ng ating bibig na huwag natin sisihin ng Diyos o magreklamo sa Diyos. Because God is sovereign and He knows the future. And sometimes He allows problem so then He can clear your path. Can you say amen? So this evening, amen, I want to preach about God knows best. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ng Diyos ang mas mabuti. Please turn your Bible in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Amen. Basahin ko ito sa English, sundan nyo na lang sa mga dala ninyong Biblia. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Papagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, pahiran ng Diyos ng kanyang banal na langis ang pangangaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God knows best. Alam ng Diyos ang pinakamabuti. Kaya una, nais kong dalhin sa inyo, God knows better than us. Do you believe in that? Mas alam ng Diyos ang nakakabuti para sa atin. Ang ating talata ay nagsabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang isa sa mga katangian ng Diyos that makes Him God, because He is omniscient. He knows everything. An all-knowing God. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 20, He knows everything. Everything. Hindi lang nakilala ka ng Diyos, hindi ka pa ipinanganak, kilala ka na ng Diyos. Bakit ka ipinanganak at buhay ngayon? Sapagkat kasama ka sa plano ng Diyos. Hindi lang nabilang ng Diyos ang bawat hibla ng ating buhok, nababasa niya ang laman ng iyong isipan at alam niya ang pintig ng iyong puso because He is omniscient. He knows everything. And not only He knows everything about your life, He knows your future. Alam niya ang hantungan mo. God knows the end from the very beginning. Kaya may mga tala, may mga hula sa Biblia na nangyari na, nagaganap pa lang at mangyayari pa. Because He is omniscient. Hindi pa nangyayari ang kasalukuyan, alam niya na ang katapusan. Because He is the beginning and He is the end. And with this truth, listen, God loves you. Your life has a purpose. He holds your life in His hand. Bakit ka matakot? Wala kang dapat ikatakot. Because your life is in the hands of God and He knows what's best for you. Last month, matinding pagsubok yung pinagdaanan namin. Amen.
Indonesia is the biggest Muslim nation in the world, with a population right now with almost 300 million. Times 2 ang population ng Pilipinas. Kung marami tayo, doble sila. And Indonesia is the biggest nation, Muslim nation in the world. At meron akong isang kaibigan na missionary, amen, dati naging missionary sa Mindoro pero Indonesian siya. Sabi niya, alam mo ba pastor, na yung Sumatra ay isa sa mga training ground ng mga terorista. I don't know about that. But God sent us there. And I know that God has a wonderful plan for us. Ang daming mga moske. Bawat barangay, maraming moske. At bawat barangay may mga area leaders. Kaya one time, yung church natin ay binisita hindi ng revivalist. Hindi ng anghel, hindi ng Holy Ghost, kundi binisita ng mga pulis. Higit 10 mga pulis. And that time, amen, wala ko doon kasi sinamahan kong aking anak na nagpagupit sa barbershop. Si Sister Janice lang yung nandoon, si Hannah. Amen. Pinapalo ng pulis yung pintuan sa ilalim. Bang, 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 bang. Baba si Mrs. nanginginig. Hinanapan kami ng mga documents. Praise God, meron tayong religious visa. Kasi kung wala yun, Pastor Mel, nung nakaraang buwan pa lang, uwi na kami. Deport na kami. Pero may religious visa tayo. Hindi kami napalayas sa Medan. Pangalawa, registration ng church. Wala tayo nun. Amen? Tapos, may pangalan. The Potter's House Ministry Indonesia. Tapos tinanong ng pulis si Hannah, "Inigreja?" And then my daughter confidently replied, "Yeah, inigreja. Greja." Amen. Bawal yun. Bawal yun. Okay? Na mag-open up ka ng church na walang registration. Bawal yun. Pero yung aking anak, confident ba? Yeah, inigreja. Greja. Kaya sabi ng pulis sa kanya, okay, your papa, report to the Kantor Kilurahan, to the office, area office tomorrow. Ay, nandun. Report ako. Amen. Inimbestigahan ako. At ang sabi, pag hindi mo maibigay ang registration mo na na-registered ka sa Ministry of Religion, isasara namin ang iyong church. You will not be allowed to worship. And we will not allow you even to pass out tracts and flyers. Within 1 month, imagine. 1 buwan lang. Kaya, baback up kagad ako ng prayer. Message ko inyong pastor, tulungan niyo ako prayer dito. Amen? Mga pastor, message ko. Mga leaders, mga kaibigang pastor. Tulungan niyo kami prayer. Dahil kung hindi, sarado yung Potter's House. Amen? And it floodbacks all the investment na ininvest ng Western Visayas. Kung kami ay uuwi, paano na lang yung ginastos ng Western Visayas? They spent almost 2.7 million para sa world mission. Amen? At sabi ko, Lord, ayaw kong umuwi na talunan. You said in the last page of this book, that we've won. Hindi kami uuwi na talunan. Uuwi kami na matagumpay. Hallelujah.
It's a very difficult storm. You know, there are times 2 o'clock na, alas 4 na ng umaga, hindi ako makatulog. The pressure was so tense. All we can do is pray, cry out to God, and truly, even the heart of the king is in the hand of God. And He directs it wherever He wants it. And God, amen, provided divine connections. Mga tao na hindi ko kilala, mga tao na galing pa sa malayo, God connected the dot. Mga destiny helpers, pinadala ng Diyos, kahit ako na-amazed. Amen. At ngayong umaga lang, amen, yung tumulong sa amin para ma-registered yung ating church. Sabi niya, Pastor John, I have a good news for you. At nagpadala siya ng PDF file. And when I opened it, amen, it was the registration of our church to the Ministry of Religion of Indonesia. So yung ating church ay hindi lang covered, but we are officially registered. So we can worship freely. It means we can evangelize. It means, pag bumalik si Pastor Mel doon, hopefully in the near future, pwede na tayong mag-conduct ng Healing and Salvation Crusade. What a favor! Some storms are sent not to destroy us, but some storms are sent to clear our paths. There's nothing to complain about because God knows best. Palakpakan natin ang Panginoon. Second, the reason why sometimes, listen, God cancels your plans because God has a better plan for you. There are sometimes divine cancellations. Katulad nung nangyari nung Sabado, amen, yung iba na-canceled yung flight kasi naiwan, na-delayed. Okay lang yun. Can you say amen? Sometimes, one time doon sa Kulasin at pakinggan ko yung patutuo ng isang kapatiran, sabi niya, salamat sa Diyos na na-late ako kasi kung hindi ako na-late, nakasakay ako sa van, yung van na bangga, patay ang mga pasahero. God knows the future. Sometimes God intently cancels plans, even relationships. Yung iba sa inyo dito, broken-hearted. Amen? Maybe, planado na, amen, ikakasal ka, may engagement ring ka na, but suddenly canceled. Amen, at ngayon duguan ka, heartbroken. Amen, gusto mo nang umakyat sa pinakamataas na tower sa Makati at tumalon. No. Sometimes there is a divine cancellation. And without your knowing that failure, lahat ng yan ay kapamaraanan ng Diyos dahil nakikita niya yung mas mabuti na hinaharap para sa iyo. Kaya kapag ikaw ay nabigo, ikaw ay nasaktan, ikaw ay na-disappoint, huwag huminto sa pagsunod at sa paglilingkod sa Diyos. Can you say amen? Alala ko one time sa Iloilo, meron, there's a senior disciple, mas nauna na disciple sa akin. He was so faithful in serving God, but then suddenly, yung girlfriend niya, nagpaplano na sila magpakasal. Amen? All of the sudden, nag-decide, cancel, break na tayo. He was heartbroken, nag-backslide, nag-inom.
Gusto nang pumatay ng tao. Huwag mong isipin yan. Can you say amen? Yung iba naman, amen, nawalan ng trabaho, pinaalis sa trabaho. Sometimes there is a divine cancellation. Because God already planned ahead what's best for you. So listen, if sometimes God takes away something from you, it means He prepared something better ahead of you. Kaya huwag ka magtampo sa Diyos. Amen, Pastor, ayaw ko na. Hindi naman totoo eh. Huwag kang mainip. Can you say amen? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Habang ikaw ay naghihintay sa Panginoon, God will give you strength to continue. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa mga disappointment ng buhay, sa mga pagsubok ng buhay, yes, life, amen, hallelujah, it's the reality. There are ups and downs, twists and turns. Can you say amen? Sometimes you are on the mountaintop, but sometimes you are walking in the shadows and in the valleys of death. So what will you do? Magtatampo ka? Hihinto ka? Listen, winners never quits. And quitters never wins. Sino nais magtagumpay? Sabihin mo sa katabi mo, winners never quits. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hey, don't quit. Don't quit. Sige, sabihin mo, don't quit. Better days are ahead of you. Can you say amen? So if divine cancellations is happening to your life right now, kapatid, patuloy lang. Amen. Because God's plan is always better than our plans. Ang sabi ng ating talata, ano yung plano ng Diyos para sa akin, Pastor? Aber, sabihin mo sa akin, Pastor. Aber. Parang matanda ba, no? Aber. Ang sabi ng ating talata, my plans is to prosper you and not to harm you. My plans is to give you hope and destiny. Woo! Hallelujah. Future. You have a bright future with God. His plan is to prosper you. Let me share you my testimony. I grew up in the church. Mga pinakaunang misyonaryo na pinadala galing Prescott, Arizona, sa Western Visayas si Pastor Mark Hurley. Amen. 1987. And that time, na-save yung tita ko, si Sister Heidi. And Sister Heidi brought my mother and me in the church. So I was at the church, the Potter's House, Iloilo City, at the age of 5 years old. But you know, siyempre, bata ka pa, nandun yung immaturity. Amen. Nakapasok ako sa gang, sa fraternity. Amen. Pornography, drugs, barkada, rambulan. That's my life before. At the age of 14 years old. Amen. And one time, yun nga, pag may atraso ka, sisingilin ka. Pag may sinaktan ka, sasaktan ka rin. At hindi sa lahat ng panahon nakasama mo ang iyong gang, ang iyong trupa.
And one time, pabalik ako sa bahay from school, binantayan ako ng isang gang. Mga 10 sila. Amen. Kompleto, kutsilyo, ice pick, 2x2 na kahoy. Okay, tubo. They want to kill me. So what I did, hindi ako si Jet Li. Hindi ako si Bruce Lee. I ran for my life. Takbo! But they are 10. And I know that it was a God-sent moment na pinarahan ako ng jeep. Sabi niya, pasok! Tumalon ako. Papasok sa jeep. Pero yung isa, may dala na kutsilyo. Sinaksak yung likod ko. And thank God, you know, I remember that time my mom every night pray for me. Pasaway ako kasi na na Kristiyano. Napupunta lang ako sa church dahil sa allowance. Kasi yung patakaran ni mama, pag hindi ka sumimba, wala kang allowance. Kaya gustuhin ko man o hindi, pupunta talaga ako sa simbahan kasi pag hindi ako dumalo ng Sunday service, walang pera. But every night, my mom, amen, minsan magising ako kasing ingay man mag-pray, Pentecostal umiiyak. Lord, baguhin mo ang batang ito. Panginoon, gabitin every night. Kaya mga nanay, gawin nyo yan. Matigas yung ulo. Matigas pa sa ulo ng diamante. Ilehans mo. Babasagin ng Diyos yan. Hallelujah. And it was a divine moment. Thank God na meron akong knapsack na puno ng libro at notebook at yung kutsilyo doon tumama, hindi sa likod ko. Gisi, punit yung aking knapsack. Hulog yung mga libro, notebook. Nung bumaba ako sa jeep, merong waiting shed, napaupo ako, tulala, nakapag-isip. The moment of realization, pumasok sa isip ko, what if I died this afternoon? And all the sermons, kaya kahit bata, nakikinig yan. May nauunawaan yan. Amen? Lahat ng mga pangangaral, ginamit ng banal na espiritu para i-remind ako. And that time, year 2000, Pastor Mel, December 31, alas 8 ng gabi, altar call. I was at the age of 14 years old. I surrendered my life to Jesus Christ. Because God has a much better plan more than our plans. Kung hindi ko sinuko, Brad, yung buhay ko sa Diyos, dalawa lang. Kung hindi ako inutil, siguro patay na ako. Kung hindi ako patay, nasa bilangguan ako. Because I grew up fatherless. My father abandoned me when I was in the womb of my mother. I never saw my father. Amen? But God saved me. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Palakpakan natin ang Panginoon. I closed with this. So, our part, cooperate with God and embrace His plan. Amen. If you want to make that plan to become a reality, then you need to work collaboratively with God. You have to surrender your plan to the plan of God.
You have to pray like the prayer of Jesus, not my will, but yours be done. Lay it down, brother. Lay it down, sister. Give your life to Christ. Embrace the plan of God for your life. At makipag-cooperate ka sa Diyos. Can you say amen? Kaya ang sabi ng Biblia, then you will call unto me. Amen? Then you will seek my face. Ibig sabihin, hanapin mo ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Christianity is not a religion. Christianity is a daily walk with Christ. We are saved not because of religion. We are saved because of relationship with Jesus. Kaya dapat araw-araw, amen, hanapin mo ang Diyos. And when you know the will of God by reading the Bible, listening to the preaching of God's Word, and also the personal work of the Holy Spirit. Ay, ang ganda nun. Another sermon for that. At ang sabi ng Biblia, nung dumating yung Espiritong Banal sa kanila, yung mga utak nila nabuksan. At naunawaan nila yung mga propesiya, ang lahat na ipinangaral ni Jesus. There's a personal work of God in our life. Can you say amen? That only God can do for us. Cooperate with God. 6 years ago, amen, napatapos namin yung church building sa Colase. It's a beautiful church building. And meron akong architect, kamag-anak ng inyong pastor, si Architect Larry Flores ng Tibiao. He's a good friend of mine. Dahil siya ay Seventh-day Adventist. Hindi ko siya inaaway, hindi ko siya dinidibate. Amen? Magkaibigan kami pagdating sa tithings. Mag-fellowship man kami patungkol sa pagbibigay. Pinagpapala siya sa akin. Amen? Sabi niya, sige, gawan kita ng plano. Siguro pamangkin mo yun, Pastor Mel. Amen? Si Architect Larry Flores ng Tibiao. Sabi ko, baka hindi ko ma-afford yung plano mo. Sabi, hindi, basta ikaw, libre! O sige, sabi ko sa kanya, kasi magkaibigan kami, libre, pero hindi, barat ha? Gusto ko na structure ng church, latest, hindi yung parang katedral. Gusto ko yung modern, puro gas. Ginawa ng plano, ang ganda, Pastor Mel. One day, Pastor, makapunta ka ng Colase. Ganda ng plano. Ang presyo ng plano, mga nasa 80 to 100,000, pero ibinigay lang sa church. Ang ganda ng plano, pero yung plano, kung hindi namin ginawa, ang plano ay mananatiling plano. Amen? The plan of God for your life is beautiful. But unless you work collaboratively with God, the plan will remain plan. So if you want to make the plan of God for your life a reality, then you have to work out the plan. Kailangan gawin mo ang plano. Magpa-disciple. Amen? Hallelujah. Stay close with Jesus and with your pastor. Pag hindi mo alam, huwag kang mahiya magtanong sa iyong pastor. Amen? Dumalo sa gawain, hindi lang Sunday ng umaga. Sa bawat gawain, dapat nandun ka. Kaya sa Biyernes, Saturday, second night ng ating revival, dumalo ka. Amen? Sino dito yung dadalo sa Sabado? Pero yung gusto ng Diyos, hindi lang yung ikaw dumalo. Dumala ka ng tao. Amen?
Dalhin mo kaibigan mo. Sapagkat may plano ang Diyos. Sabi ni nanay, oh. Amen? Dalhin mo mga apo mo, nay. Amen? Kahit yung minsan yung mga ulo nila ay parang ulo na ng diamante. Palambutin ng Diyos yan. Ililigtas sila ng Diyos. Amen? Kakatuwa si nanay. Sabi na nanay, hallelujah. So there are times, before I close, you need to make tough decisions to step into the will of God and to walk closer with Jesus. I close. Nung bago pa lang kami sa church, meron kaming isang Muslim na kabataan. And then ang Muslim na kabataan ito ay nagdala din ng isang kabataan. Sila ay mga talented na musician at yung kanilang inaawit dati, yung mga hard rock metal. Amen? Kaya one time, amen, pinanood ko yung short video clips niya, ang ganda ng boses niya. Sabi ko, ito, pag nagpagamit ito sa Diyos, lalaban ito sa 180 jump. Ang galing. Ang galing talaga. Yung Muslim na yun, gitarista yun eh. Tapos siya yung bukalista, ay grabe yung boses. Amen? Tonight, let's light. Tapos yung akala mo yun, no? yung Terminator, yung alien. Himala talaga ng Diyos. Subalit siya ay niligtas ng Diyos. And this Sunday, He will testify to you. Amen. Okay, can you stand, Brother Hugo? Stand up. Dito, tignan niyo, pogi, di ba? Available pa yan? Ah? Parang santo na. Amen? Parang santo na. Hallelujah! Because Jesus can change your life. We have hope in God. Can you say amen? The best is yet to come. Kaya isa pa, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sumuko, kaibigan. Patuloy lang. Amen? Patuloy lang. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Amen. Gayahin ko yung style ng inyong pastor. Sabihin natin! I have a wonderful future in God. Gayahin natin! Okay, isa pa. I have a wonderful future in God. I have a wonderful future in God. Do you believe in that? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Hallelujah. The presence of God is heavy in this place. We feel it. God knows best. There are divine cancellations. It's okay. All will be okay because God knows best. The God who knows the future, the God who is in control, and the God who holds your life. Ano ikakatakot mo? There's nothing to fear, my friend. That's why lay down your life. Surrender your life to Jesus. Bisita ka, first time ka, amen, sa gabing ito. Maybe yung buhay mo ay parang pariwara na. Walang purpose, walang meaning.
pero gusto mo na mabigyan direksyon ng iyong buhay, itaas mo iyong kamay, tulungan ka ni Jesus. Amen. Hallelujah. Natanggap mo na si Jesus, nanay? Okay na yan, nay. Okay na yan. Sige. Yung mga hindi pa nakatanggap, bisita, first time. Meron po ba? Nais mo ang iyong mga kasalanan ay mapatawad ng Diyos. And you want to start a new beginning with God. Raise up your hand. Meron ba bisita? Okay, sige, si nanay. Gusto talaga ni nanay. Sige, isang nanay. Sister Janice, please pray for this mother. Pray mo siya. Sige. Pray mo siya. God bless you. Oh, sige. Dating Mormons. Sige, mahal ka ng Diyos. Amen. Wow. Ako naramdaman ko, Panginoon, sa puso ko. Pag inanong niya ako, naramdaman yung malamig na puso ko sa kaban. Kaya yung puso ko, ang aking parang alis yung buko. Kasi sinis ka na oh, bakit mo natin buko mo sa sinis? Sabi ko, Lord, nagaling ako gawa sa sinis. Basta is, pinag-pray niya ako. Yes. Sige na, naipag-pray ka ni sister. God bless you. Praise the Lord. Backslider, minsan mo minahal ang Diyos at ang gawain ng Diyos. Come home. It's not too late to start a new beginning with Christ. Meron po bang backslider? Nais mong manumbalik sa Panginoon, itaas ang iyong kamay. Amen, backslider. Okay, kung ang lahat ay mananampalataya na, I don't know in what part of the message God had spoken in your heart. Let us all stand. I open this altar, find a place. Lay it down, my friend. Cast your burdens, your stubborn will to Jesus and say, God, all that I am and all that I have is yours. Take my life. Amen. Yes, let's stand. I open this altar. God said, if you pray and if you seek me with all of your heart, you will find Christ. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness. One more time, and I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, we love you, Jesus. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing. Come on. Yes, all my life you have been faithful. You've been so good. All my life you have been so, so good. Every breath that I am made, and I will sing of the goodness. And I love your voice. I love your voice.
after, declare it, church. He's running after me. He's running after me. He's my life laid down to surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. He's running one more time. Come on, your goodness. Your goodness is running after. He's running after. This one's after me. He's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. He's running after me. And all my life you have been faithful. Oh, you're so good, oh God. All my life you have been so good. Every breath that I am in, oh, and I will sing, come on, for the goodness of God. For the last time, and all my life, yes, all my life you have been faithful. All my life, oh God, you have been so good. Every breath that I am in, oh, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Let's praise the Lord. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Woo! Hallelujah. Speak in tongues. Receive the gifts of the Holy Ghost tonight. Oh God, baptize your people with the Holy Ghost and fire. Robo shikababa kande rubo bobo shakaba. Glory. Ribo bobo shikababa shanda rabaka.
Yes, hallelujah. Glory. Oh God, we worship you. We bless your holy name. Amen. Brother, pwede kang lumapit dito. Amen. Sino ang pangalan mo, Brad? Jeff. Okay. Alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Itong sabi ng Panginoon. Isipin man ng tao, hindi ka na magbabago, kaya kang baguhin ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Walang pakialam ang Diyos kung ano ang iyong mga nakaraan. Ang concern ng Diyos ngayon, ikaw na maligtas at magamit ang iyong buhay. Kaya kapatid, may plano ang Diyos para sa iyo. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Ang buhay ay kaloob ng Diyos. At ang rason kung bakit binuhay ka ng Panginoon, sapagkat nais kang gamitin ng Panginoon. Your past, God can turn it to be your testimony. Amen? Kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya isuko mo ang inyong buhay sa ating Panginoon at maa-amaze ka sa mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa iyo, Jeff. Amen? Let's pray for this brother. Dito ka, nag-feedback. Oh God, we pray for Jeff. Oh God, nothing's too hard for thee. Kung pwede mong lagyan ng bibig ang mga bato para makapagpuri sa iyo. Even to this man, oh God, nothing's too hard for thee. I pray for your Rokodus, for your Holy Spirit to descend upon his life and let him see the things of the living God. Change his life, oh God, and help him to start a new beginning in Jesus' name. Change his life and use his life for your glory. In Jesus' name, bless Jeff. Amen. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon. Robobo shikamama. Come on, church, let's praise the Lord. Rimamamande ribo shalamamando ribobobo shirianda rabande ribobobo shanda. Amen. Pastor, ito ang salita ng Diyos sa iyo. Nakikita mo ang pagbubunga, ang paglalago, hindi lang ng iyong iglesia, kundi maging ng iyong relasyon sa Panginoon. At may mga panahon na ikaw ay napapaisip, amen, kung bakit mo ginagawa ang mga ginagawa mo ngayon. Amen. May mga panahon na hindi ka makapaniwala sa mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. But God knows everything that's happening in your life right now. Because God is preparing you to be a missionary. One day, you're gonna stand in a foreign nation and you're gonna preach the word of God to the nation which language is unknown to you. And God will use your life in a higher dimension of ministry. Kaya ang sabi ng Panginoon, ihanda mo ang iyong puso. Ihanda mo ang iyong sarili. Sapagkat darating ang araw, ipangangaral mo ang salita ng Diyos, hindi lang sa lugar na nagpapastor ka ngayon. Darating ang panahon, ipapangaral mo ang salita ng Diyos sa ibang bansa. Amen. Maybe ngayon sa isip mo, paano ito mangyari? Kaya ko ba ito? God will equip you with all of the abilities, with the strength, with the courage you need to accomplish and to do His will. Can you say amen? So let's pray for this brother. God, we ask of Thee, O Lord, the nations of the earth should be our inheritance, and the ends of the earth to be our possession. I pray, O God, that your word will not fall unto the ground, but your word will accomplish, O God, to where you send it.
Be it upon our brother according to your word. In your time, oh God, you're gonna make all things beautiful. And when the time is right, you, the Lord, will make it happen. In Jesus' name, minsan papurihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Shiba mamande ribo bobo shanda. Amen. God bless you all. Amen. Sa Sabado, mag-invite tayo ng mga bisita. I will pray for the sick this Saturday. So invite your neighbors, invite your friends, invite your classmates, dalhin natin sila, amen? Let's cast the net and drag them to Jesus. Amen. God bless you all. Pastor Mel. Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin muli natin ang Panginoon. O Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay sumama sa amin, O Diyos labarasan. Panginoon, binabasbasan ko ang iyong mga anak dito, Panginoon, na yung pagsama, hindi lang sa lugar na ito, kundi, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, pansamantala, Panginoon, at tupunin mo kami, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang pastors meeting bukas, bigyan mo kami ng direksyon at gabay para sa aming mga ministeryo, Panginoon, ganun din, O Diyos, para sa bawat iglesia. Ganun din, Panginoon, pagpalain mo, hallelujah, ang men's discipleship, dali mo ang mga lalaki roon, Panginoon, hallelujah, at ikaw ang patuloy na mangusap, hamunin mo ang mga puso, Panginoon, ng iyong mga anak, at ganun din, Panginoon, ang mga kababaihan, Panginoon, na iyong pagpapalain, Panginoon, pupuspusin ang kagalakan ng iyong kaligtasan, Panginoon, kapayapaan, at Panginoon, celebrate namin ang mga mabubuting bagay na ginawa mo sa amin, O Diyos. Ganun din, Panginoon, hallelujah, ibalik mo kami rito, Panginoon, may espiritu ng revival sa aming mga puso, Panginoon, na puspos, Panginoon, ng mga pag-asa, Panginoon, umaasa na ikaw ay gagawa pa ng mas makapangyarihan, Panginoon, at mga dakilang bagay sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, ang iyong mga gagawin, hallelujah, at ang iyong mga sasabihin sa amin, sa aming mga salita, wag po namin, Panginoon, na makaligtaan, kundi, Panginoon, maging handa kami, patuloy na magkaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa iyong salita at sa iyong presensya, para ikaw ay muling purihin, sambahin, na luwalatin ang iyong dakilang pangalan, kahit na ang pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen at Amen. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Meron pong konting sopas na hallelujah, pag niya, may magpa-init po kayo ng konti.